The next day, sobra akong na-amaze sa lugar na to. Kasi kapangalan ko at sobrang sarap ng spare ribs dito. Ganun pala? Sus, ang corny naman pala ng side stories ng bucket list mo, Sander eh. Ay nako, corny na kung corny basta ngayon, may progress itong listahan ko. So, libre mo ako? Tanong ni Marcus. Kung sabihin kong wala akong dalang pambayad, anong gagawin mo? Anak nang, aalis na nga ako. Joke lang. Bucket list number 1. Resto. Joke, sa isang restaurant na kaname ko. Check. Ayos mo naman pala. Tara, alis na tayo, Marcus. Ganun lang yun? Paano yung in-order mo? Ang slow mo. Nasa bucket list number 1 pa lang tayo, kaya joke yun. Ayoko na sa'yo. Ha? Sayang naman yung pagmamahal ko sa'yo, Marcus. Sa sinabi ko, parang nag-blush si Marcus at medyo na speechless. Uy, ano ka ba? Joke lang yun. Alam ko. Bakit ka nag-blush? Hindi ako nag-blush, no? Denial. Hindi naman talaga, Sander. Sus, sige. After natin kumain, gawin natin yung iba sa bucket list ko. Ayoko. Hindi na ako sasama. Hala, nagtatampo ka ba? Bahala ka. Sige, ganito na lang. Bibilang kita ng Krispy Kreme. Yun lang naman pala eh. Tara, tapusin na natin yung listahan mo. Joke lang yun ulit, Marcus. Ano ba yan? Nakakainis ka. Pasalamat ka. Cute ka. Kung hindi, ewan ko talaga. At yun na nga. Sinimulan namin yung bucket list ko. Andyan yung prank transaction sa bank, planking sa gitna ng daan, drama-drama sa labas sa ospital, papasok sa hotel tapos makikigamit lang ng CR at marami pa. Sobrang saya. Lalo pala tong si Marcus ay talagang game na game. Tsaka ang sarap pakinggan ng tawa niya. Ay, ewan. Parang nafe-fall na ako sa kanya pero bawal eh. Hindi dapat. Hindi kakayanin ng puso ko. Sabay sulat sa notebook. Dear heart, fall in love when you're ready, not when you're lonely. The next month, bumalik na kami ng Manila. Pero ginagawa pa rin namin yung bucket list. Grabe yung enthusiasm nitong si Marcus. Parang siya pa yung excited kaysa sa akin. Palagi na lang tumatawag kung gagawin ba namin yung nasa bucket list. O tanong ng tanong kung ano yung susunod. Next Tuesday, wedding ng friend ko, Marcus. Pupunta tayo. Ha? Ayoko. Nakakahiya naman yun. Hindi ko naman siya kaano-ano tapos pupunta ako na parang walang manners. Marcus, di ba tutulungan mo ako sa bucket list ko? Besides, super friend ko yon. And I told her na bibitbitin kita. So parang bagay na lang pala ako na dinadala. O chaperone. O alalay ganun. Guwapong alalay. Yun ka. Sige na nga. Pasalamat ka. Mahal kita. Bilang friend. Basta, huwag kang mawawala Sobrang importante yung bucket list ko dun. Ano ba talaga yun?
Ang maka-witness ng mga I do at you may kiss the bride part? O ang makasal? Gusto mo pakasalan kita, Sander? Baliw. Baliw ko talaga. Basta malalaman mo. O sige. Sasama na ako. Wedding day. Caroline, that day when I met you, alam ko na talaga na ikaw na yung taong magiging katuwang ko habang buhay. I love those little things about you. Yung mga ngiti, tawa, kahit nagtatampo ka. You're still the prettiest. Binigyan mo ng direksyon ng buhay ko. Ikaw yung vector quantity ko. Ikaw ang oxygen atom sa electron transport chain at ako naman ang hydrogen. Kasi you waited so long to accept me. Bobo ako sa science. Pero yung pagmamahal ko sa'yo, hindi ma-explain ng chemical equation at maka-quantify ng physics. Mahal kita. I love you so much. Till death do us part. Jack, noong una hindi ako naniniwala sa love. Sa forever. Sa happy ending. Pero nung dumating ka sa buhay ko, umiba ang tingin ko sa love. Siguro nga, hindi na kinaya ng langit ang bitterness ko. Kaya ayun, God gave me you. I love you, Jack. Even when I'm 90, aalagaan pa rin kita. Kahit uugod-ugod na ang mga tuhod ko, mamahalin pa rin kita. Sander, ang sweet ng vows nila, no? Talaga? Akong gumawa nun. Santa, ikaw ba yan? So bucket list mo yun? Oo, marami na kaming pinagdaanan ni Caroline. Alam niyo yung lahat-lahat sa akin. Nung iniwan ako ng ex ko, tanging si Caroline lang yung binuhusan ko ng mga emosyon ko. Kaya gusto kong makabawi sa kanya. 2 sa bucket list ang natupad ko ngayon. Una, ang iiyak sa exchange of vows. At yung pangalawa mamaya ko na lang sasabihin. Iiyak sa exchange of vows? Umiyak ka ba? At saka akala ko yung bucket list mo na ikaw ang gagawa ng vows. Ang labo mo naman. Ay nako, Marcus, don't you get it? Yung bucket list na yon ay parang hitting 2 birds at 1 stone. Una, ako yung gumawa ng vows para makabawi kay Caroline. At pangalawa, yes, ako mismo ang sumulat para siguradong iiyak talaga ako nang sa ganun, magagawa akong nasa bucket list ko. Yung pala. Ang grabe ang husay mo mag-isip, no? Ang slow mo kasi, Marcus. Tara, punta na tayo dun sa reception. Ako lang yata yung slow na cute at gwapo eh. Sige, kain na tayo. Grabe ang kapal mo, Marcus, ha? Habang kumakain kami, sinabi ko kay Marcus na, di ba, na-mention mo last time na kumakanta ka? Ha? Bakit? Kasi, hindi raw makakapunta yung wedding singer eh. Parang, natitense na si Caroline. Sige ba? Ako pa ba? Sige. Tapos, sumenyas ako kay Caroline na kakanta si Marcus. Sander, anong ginagawa mo? Sinasabihan ko lang siya, nakakanta ka. Ha?
Seryoso yun? Akala ko joke lang. Ayoko, nakakahiya. Wala nang atrasan to, Marcus. Kaya mo yan. Ikaw pa. Biglang may in-announce ang host. To entertain us with his voice, let us welcome our wedding singer, Marcus. Anak ng... Ayoko! Marcus, please. Do it. Nakakahiya kaya, Sander. Sige na, please. Okay, fine. Hindi mo rin ako matitiis, no? Sabi ko. Humanda ka sa akin, Sander. Ayun. Pumunta na siya sa stage. Unang-una, congratulations sa new couple. This song's for you at syempre para sa special someone ko. Si Sander. At todo kaligang lahat. Lagot ka, Sander. This better be good. Tapos, kinanta niya yung song na What If. Inaamin ko. Kinilig ako doon. Pero, ayoko talaga eh. Bawal ma-in love. Congrats, Marcus. Ang ganda ng boses mo. Sus, kinilig ka kanina, no? Hewan ko sa'yo. Anyway, ano na nga yung nasa bucket list mo? Yung isang nasa bucket list? Pinunod mo ba ako kanina habang lumalakad papunta sa altar? So yun pala? Actually, ganito yon. I want to walk down the aisle for my sister. Bakit naman? Hindi ko makalimutan yung araw na yun eh. Araw ng ate ko. Yung pinakamasayang araw sana ng buhay niya. Kaso, hindi siya nakalakad. I mean, yung fiancé niya, hindi sumipot. Iyak siya ng iyak. Ay, alam mo, awang-awa ko sa kanya noon. Kaya sabi ko sa sarili ko, someday, I'll walk the aisle para kay ate. Lokong fiancé ng ate mo ah. Gusto mo upakan ko yun? Kumusta na yung ate mo ngayon? That was 5 years ago. Masaya na siya ngayon. Seseryosohin yung pagiging matandang dalaga. Kasi hanggang ngayon, single pa rin siya eh. Sander, naisip mo rin ba yun? Ang alin? Yung tatanda kang mag-isa. Forever alone. Kumbaga, sus, hindi naman ako tatanda. Kasi ako, Sander, natatakot akong tatandang mag-isa. Parang ang lungkot naman nun. Walang morning hugs and kisses. Walang magtitimpla ng kape o maghahanda ng gamot ko. Ay. Marcus, may plano ang Diyos. Malay mo, aabot pa ako ng ganong edad. Eh di, sabay tayong tatanda. Alam mo, iyan ka na naman. Parati mo na lang sinasabi na parang bukas makalawa, kukunin ka na ng Diyos. Masyado kang nega, Sander. Ay, Marcus. Pero salamat ha. Kasi, nandiyan ka pa din. At sinusuportahan mo yung bucket list ko. Ano ka ba? Okay lang yun. Sabay titig niya sa mukha ko. Parang nahihypnotize ako. Shit.
Ang gwapo naman talaga niya lalo pat parang ang lapit ng mga mukha namin sa isa't isa. Ano ba tong ginagawa niya? Please stop. Please, stop please. Naramdaman ko na lang ang mga labi niya sa labi ko. Parang huminto ang mundo ko noon. Tapos, kumalas ako. Sander, I'm sorry. Nadala lang talaga ako. Doon muna ako sa labas. Please, wag mo akong sundan. Sagot ko. Sander, sorry. Okay, after 10 minutes, sundan mo ako. Sander, I'm sorry. Lumabas ako ng reception area. Parang may gazebo sa bandang likuran kaya dun muna ako pumunta. Ay, ano ba naman tong mga nangyayari? Ang bilis. Una, umalis ako ng Manila. Tapos, na-meet ko si Marcus. Then, ginawa namin yung bucket list ko. At eto ako ngayon. Nahuhulog na sa kanya. Bakit? Ayoko nang ma-in love. Ayoko nang masaktan. Lalo't higit pa sa lahat, kung alam kong masasaktan lang din si Marcus. Hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Sander, sorry na. Oh, wala pang 10 minutes ah. Sorry talaga. Okay, fine. Huwag na lang natin pag-usapan, okay? Sander, stop. Iba to. May itatanong lang. Okay, fine. Sige, ano yun? I'm just wondering if what? You and me, parang more than friends. I'm wondering lang if we have those kinds of thought. Marcus, honestly, tapos parang bigla na lang tumuloy yung mga luha ko. Sorry, kalimutan mo na lang yung Sander. Siguro nga, mahal mo pa yung ex mo. Hindi naman kita pipilitin eh. At least, alam mo na may feelings ako para sa'yo. Ewan ko ba kung bakit ang lakas ng tama ko sa'yo pero ganun eh. Mahal na ata kita, Xander. Tara, Marcus. Stargazing na lang tayo. Yun na lang yung nasagot ko. Nafe-feel ko na medyo na-hurt or nalungkot si Marcus sa sinabi ko. Siguro, ito na yung tamang panahon para sabihin ko yung totoo. Sander, mahal mo pa ba yung ex mo? Sa totoo lang, parang may konting feelings. May konting feelings pang natitira. Pero, tanggap ko na wala na kami. Ano ba kasi yung reason ng breakup nyo? Kasi, may nalaman siya tungkol sa akin. Nasaktan siya ng lubusan. Kaya ayun, nag-decide siya na mag-part ways kami. O maghiwalay. Kasi, yun daw yung makakabuti. Tsaka, masasaktan lang kami pag itutuloy pa namin ang relasyon namin. Eh ano ba yung nalaman niya tungkol sa'yo? Tumingin ka sa langit. Tapos, anong nakikita mo, Marcus? Stars. Maraming stars.
Okay, now what? Tanungin mo yung mga bituin. How do you say goodbye to someone you can't live without? Hindi naman mag-re-respond ng mga stars eh. Bakit ganyan ang tanong mo? Mawawala ka na ba, Sander? Aalis ka? Marcus, lahat tayo aalis. Mawawala. In this world, nothing lasts forever. Kung ganun, Sander, if nothing lasts forever, can you be my nothing? Para forever tayo magkasama? Gustuhin ko man, ang labo, Marcus. Bakit ba? Please, sabihin mo na. Alis na nga tayo. Sander naman eh. Bakit ka ba laging ganyan? Marami na tayong pinagsamahan. At oo, para akong gagong atat na atat sa'yo. Kasi mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam mo ba yun? Kaya please naman, sabihin mo na. Okay, hanggang dito na lang muna, no? Puputulin ko muna. Medyo mahaba pa kasi yung kasunod eh, pero inanarate ko na rin yung next part. Salamat. Kung meron kayong stories na gustong ibahagi or i-share, isend nyo lang sa email address ko. imrensantiago@gmail.com. Yung email address nasa description box. Yun lang at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.